Hi, good morning. Kagigising ko lang. Kagigising ko lang mula sa pagkapikit. Bago ko simulan yung araw ko, medyo ayusin ko muna yung buhok ko. Wala nang suklay-suklay, diretso pusod agad. Stretching ng konti. At syempre, magpasalamat sa panibagong araw bago tuluyang bumangon sa higaan. Maya-maya nga ay lumabas na ako ng kwarto para simulan ang aking araw. Uunahin ko muna mag-brew ng coffee. Ito nga pala yung naipon na sapal ng kape. Ilalagay ko na rin itong nandito. Hindi ko na to hihintayin mapuno. Kasi since rest day ko ngayon, aayusin ko yung mga halaman. Ginagawa ko nga yung pataba ng lupa para sa mga halaman. Kumuha na rin ako ng panibagong coffee filter. Tapos nang mahugasan ko na ng maayos yung pinaglalagyan nito, ayan, nilagyan ko na ito ng coffee. Good for 3 cups na yung ginawa ko para kay Bajoy at para kay tatay. And kakain muna ako. Meron akong 2 nilagang itlog at saka nilagang saging. Isa na nga lang yung nilagang saging kasi kinain ko na rin ng madaling araw. Matapos kong kumain, nag-toothbrush muna, then gagamitin ko itong Oxycure Facial Wash para maghilamos syempre. Ako nga lang yung walang pasok today. Si Mr. may pasok ngayon. Hindi na kasi magkasabay yung schedule namin. Ito nga pala yung itlog, yung pinagbalatan ko, eggshells. Saka nga yung sapal ng kape. Parehas ko yung ilalagay sa halaman mamaya. Napansin ko kasi sa mga naghahalaman, nilalagyan talaga nila ng mga eggshells. So, instead na itapon ko, ilagay ko na lang din. Binuksan ko na yung front door at ito ngang si Mu ay may panibago na siyang pwesto. Dito sa ibabaw ng lamesa siya humiga. Tinanggal ko nga yung flower vase na nakapatong dito kasi napansin ko na umaakyat siya. Baka makabasag pa itong si Mu. At nang wala nang nakapatong ngayon, free na siyang humiga. Hay naku, ayoko naman na pagalitan. Wala naman kasing sinisira. Ito namang si Pipay, sa gaming chair siya palagi nakahiga. At ito nga yung hinihintay nila guys, yung pandesal. Ayan na, dumaan na. Gusto nila yung pandesal eh. Pag narinig nila yung tunog ng pot-pot ng pandesal, lumalabas na sila o kaya nang gigising, ganun. Nagising na nga rin ang kapatid ko si Bobby. Ayan, 3 silang nag-aabang sa pandesal. Nag-breakfast nga muna si Bajoy bago ako magpatulong sa kanya sa mga halaman. At niready ko na rin itong foods ni Mister para anytime na dumating siya is naka-ready na. Heto nga yung pandesal at nakasalang na rin yung kanin. Para kung gusto ni Mister magkanin ay naka-ready na rin. Pag nakakaramdam nga ako ng gutom is hindi ko na sila hinihintay, kumakain na ako. Pero nire-ready ko naman yung foods nila. Para kasi sa akin, hindi kaswitan yung hihintayin ko siyang makasabay kumain kahit gutom na. Kahit si Mister, ayoko nang hinihintay niya ako kapag nagugutom na siya. Mas importante sa akin na kumakain na. Kasi ganun eh, mas sweet kung hindi mo siya hahayaang magutom, di ba? Anyways, ito nga pala yung mga paso na binili namin kahapon. 4 nga lang muna yung binili ko. Kung kukulangin ay saka ko na lang dadagdagan. Ito naman yung mga ililipat ko. Ayan yung sili at saka yung mga kamatis. Wala pang ang butas itong mga paso kaya ayan. Tinulungan ako ni Bajoy na magbutas nitong mga paso. Pero mukhang nag-enjoy siya at sabi niya siya na daw, kaya na daw niya yan lahat. Aba, ay sino ba naman ako para tumanggi? Sige, ikaw na. Medyo nahirapan kaya ako nung last time na nagbutas ako niyan kasi medyo mas malaki naman yung mga paso that time. Pumunta na nga kami dito sa likod bahay at dito kami mismo sa likod ng bahay ni na tatay kukuha ng lupa. Medyo hindi nga kami nahirapan sa pagdig ng lupa kasi umulan kagabi kaya malambot yung lupa. Maganda sana kung ida-direct na lang sa lupa itong mga itatanim namin. Pero masasayang kasi kung hindi namin ilalagay sa paso. Kasi dito sa likod bahay ay may puno ng aratilis at nagtanim din kami ng mga halaman, mga gulay. Lalo na yung sa kapitbahay namin may mga tanim siyang okra tsaka talong.
ang dami niya ding gulay na tanim. Kaya lang, one day, pinutol yung puno ng aratilis, yung puno ng malunggay, saka yung mga halaman na sira kasi pinabungkal yung lupa dito. Gagawin daw itong parking lot. Kaya lang, hindi naman namin sakop yung lupa na to sa bakuran. Kaya lang, nanghinayang talaga ako dun sa mga tanim. Kaya mula noon, kapag nagtatanim ako, nilalagay ko na siya sa paso. Pero last year pa nila binungkal to at gagawing parking lot. Pero tumubo na lahat ulit yung mga talbos. Talbos ng kamote, mga kangkong. Hindi naman ginawa. Nasayang lang yung puno ng aratilis na nagsisilbing lilim dito sa likod bahay. Anyway, so ayan, hindi na lang namin pinapakialaman yun sa likod. Nangunguha na lang kami dyan ng mga talbos ng kamote or kangkong. Tapos, itong mga tinatanim ko nasa paso para paglipat namin, syempre madadala ko pa rin. Gustong gusto ko kasi yun, yung mabibitas lang ako ng mga siling labuyo, siling haba, yung pangsigang. Nakita ko nga yun doon sa pinuntahan namin sa Tagaytay. Nakalagay lang sa paso yung siling green nila na haba. Tapos hitik sa bunga. As in, ganito lang nga kaliit yung paso nila eh. Ang cute kaya nun. Kasi hindi mo naman kailangan ng madaming sili. Pag magluluto, di ba pa isa-isa lang, dalawa, ganyan. Nagtanim nga rin pala ako ng bell peppers at tumubo na siya, guys. Iaayos ko rin siya, ililipat ko rin siya sa paso. May bell peppers kasi dito, yung sobrang namumunga siya, 3, 4, ganun. Kaya lang, nasa isang timba siya. Tapos, pinalipat ko sa lupa. Since nilipat nga siya dyan sa likod bahay, ayun, nasama siya sa nasira. Napansin nga kami ni tatay na dito sa likod ng bahay, tapos tinawag niya kami kasi meron daw nagtitinda ng isdang katsawang. Ang katsawang ay madalas sa Mindoro lang natatagpuan. At napakabihira nga na merong ganito dito. Ayan ang katsawang, mahabang isda na mahaba rin yung uso pero pinutol na nila. Isang dangkal yung tulis ng nguso niyan. Parang swordfish. Swordfish nga yata ito. So, ito nga yung nabili namin. Ayan, bumili si tatay ng para sa kanila at yung isa naman para sa amin. Ibibislad niya daw yan, kaya sabi ko, isama niya na yung sa amin sa pagbislad. Pabalik na nga kami sa bahay kasama ang aming mga dogs. Magkalapit nga lang ang bahay namin ng aking ama. Isang bahay lang ang pagitan. Ayan nga at pinadala ko na kay tatay yung isda namin para malinisan na rin niya at isama na niya sa pagbislad. Pero diba, hindi na mahirap. Tsaka masarap yan gumawa si tatay ng binislad na isda. Ibababad niya lang yan sa bawang, sa suka at paminta. At eto nga, nandito na kami sa bahay at bumalik na kami sa likod sa bakura ni na tatay. Pinagpatuloy na namin ang pag-aayos ng mga halaman. Isa-separate lang naman namin tong mga kamatis kasi ang daming tumubo, diba? Meron nga rin ditong nakahalong sili. Hindi ko lang maalala kung siling labuyo ba yon, bell peppers, or siling green na haba na pangsigang. Ito nga yung tumubo na sili. Napagalo-halo ko lang kasi yung mga buto. So, surprise na lang kung ano yung tutubo at ano yung magiging bunga. Pero sigurado akong kamatis ang magiging bunga nito. So, ito nga at maingat kong sineseparate itong mga kamatis. Malambot pala yung stems nito, kaya mabilis maputol. Kaya hayan, iniingatan ko siya. Sana all iniingatan. Masyadong marami, pagkakasyahin ko na lang ito sa 4 na paso. Matira matibay, siguro naman kahit papano may matitirang buhay sa paso. Sineseparate ko na din yung mga sili. Sa sili naman ay pagsasama-samahin ko na lang muna siya sa isang paso din. Kapag nabuhay at lumaki, saka ko na lang siya ililipat sa panibagong lagayan. May elimination round pa kasi yan, kaya okay lang na marami sila. Habang si Bajoy kumukuha ng kawayan, gagawing stick para itusok ko dito sa mga paso para naman tumayo yung mga halaman. Ako naman yung nagpala para mapuno ko yung isang paso. Tapos dito, tatanim ko naman yung natitira pang mga kamatis. Kasi dun sa isang paso na malaki, dun ko naman pagsasama-samahin yung mga sili. Nakapagputol-putol na nga ng kawayan itong aking kapatid at tinusok ko na dyan sa mga halaman para magsilbing tukod nila. Na-excite nga ako sa paglago nito at lalo na kapag namunga. Natapos ko na nga na i-separate itong mga kamatis at mga sili.
Huhugasan ko muna itong aking gamit sa paghahalaman bago ko itabi. Ang hina naman ang tulo ng gripo dito sa likod, pero habang nililinis ko to napansin ko na ang dami pala ng tubig ulan. Ito na pala yung gagamitin kong panlinis at pandilig. Kinuha ko na rin itong lumang brush para gamitin sa aking panglinis ng gardening tools. Na malinis ko na ay pwede nang itabi. Nagpatulong lang ako sa kapatid kong si Miko na buhatin yung mga paso na pinagtaniman ko. Tapos dito ko na pinagpatuloy yung paglalagay nitong stick or ng tukod para sa halaman. Naisip ko nga na dito na lang pala sila ilagay kesa dun sa harapan ng bahay. Isa-isa ko na rin itong dinaligan. Kinuha ko na rin yung sapal ng kape para ilagay ko dito at magsilbing pataba ng lupa. Nilagay ko na rin dito yung dinurog ko na eggshells. Tapos sa harapan ng bahay ay marami pa akong sili na itinanim dito. Wala pa nga akong paglalagyan kaya dyan na muna siya. Heto naman yung aking isa pang sili. So yan guys, ang taas na niya ang lago pero hindi ko alam kung anong sili yan. Surprise na lang pag namunga siya. It's either bell pepper or siling labuyo. Matapos kong mag-ayos ng mga halaman, naligo na muna ako para fresh and drink plenty of water. Tapos na nga sana itong aking morning vlog. Magpapaalam na nga sana ako at hanggang dito na lang ang video na to pero dumating na si Mister. Si tatay naman ay nagdala na ng sinabawang isda. Kaya heto, itunuloy ko na rin yung video. Dalangang champurado si Mister galing kay nanay. Ito yung breakfast na niready ko para sa kanya. At sakto nga kasi ang bilis naman ni tatay na iluto na niya agad yung katsawang. Buntot at ulo nga lang daw ang kanyang sinabawan. Yung natira sa isda ay binislad naman niya para mamaya ipiprito. Gumawa ko ng milk avocado. Nilagyan ko ito ng powdered milk and sugar. Yum yum! That's it for today's video. Thank you for watching. Bye!